Magandang araw mga kanokma. Panibagong video at aral na naman ang pag-uusapan natin tungkol sa sport na kinahihilagan natin. Marahil hindi bago itong topic tungkol sa game foul breeding dahil nagkalat na sa social media ang nagtaturo mula sa breeding patungo sa entablado. Sa video na ito bibigyan ko lamang ng malinaw na paliwanag para mas madaling maintindihan ng mga baguhan at mga nagnanais pumasok sa game foul industry. Mapa-ordinaryong tao man o isang celebrity, ay pwedeng pasukin ang mundo game foul. At kung ikaw man ay veterano na breeding at sa industriya ay maaari mo na skip ang video na ito. Bago ang lahat, ay inaanyayahin muna kita na mag-subscribe sa aming YouTube channel, kung gusto mo ng topic tungkol sa breeding. At may mga turo din po kami na hinahanda about sa pagbuo ng breeding material at pagpapuro mga materyales. At iba pa, i-upload po namin sa aming YouTube community. Simulan natin sa breeding pair, o pagpili ng mga gagawin mong materyales. Kung napapansin mo sa malalaking farm owner, na kung magsisimula ka ay dapat bumili ng maayos na materyales. Oo tama, maayos na materyales, pero hindi dito garantiya na pag naparami mo ay magiging maayos na ang magiging palabas mo. Bilang nagsisimula ka pa lamang, mag-invest ka muna sa kaalaman sa breeding, genetics traits ng mga nokma, alamin ng mga characteristics ng bawat bloodline. Dito unti-unting mamumukat ang isipan mo sa breeding. Hindi namin sinasabi na magpaka-science test ka, tamang kaalaman lamang sa game foul genetics at bloodline characteristics ay magiging maganda ang pananaw mo sa breeding. Matapos mo mapag-aralan ng tungkol sa genetics at bloodline characteristics ng bawat linyada, pumunta naman tayo sa selection ng breeding material. Marami ang nagtaturo dito sa pagpili ng gagawin materyales. Mga kadalasan binasabi ng karamihan, heavy bone, red eye, football shape ang katawan, maganda ang kalusugan, maganda ang pedigree ng bloodline, at marami pang iba. Tama halos lahat ng sinasabi na yan. Pero kanokma walang perpektong linika ang Diyos. Ipagpalagay na natin na nakuha mo ang lahat ng standard na hinahanap mo sa materyales mo. Ang tanong, nakakaaiguro ka ba, na maglalabas yan ng maayos na offspring? Kung ang characteristics ng materyales mo ay sabog, narito ang maganda at simpleng pamamaraan, para sa baguhan dito. Unahin mo tingnan ang may consistent characteristics traits na materyales, yung tipo mo na laro, at e-breed mo sa offspring malalaman mo kung naipapamana niya ang kanyang character traits. Ibig sabihin kanokma ay ang materyal mo ay prepotent sa kanyang katangian. Ngayon pumunta naman tayo sa ikatlong tips. Ang paraan ng pagkilala mo sa linyada na hawak mo. Kanokma bilang breeder hindi ka lang dapat nagpo-produce ng mga warrior mo, dapat kilala mo ang mga nokma mo, kilalanin mo kung saan sila kumikilos ng mahusay. Kung sa stag or cock, at kung anong gusto nilang pangangatawan para mag-perform ng mahusay sa entablado. Pang-apat, ito ang kadalasang nakakalimutan ng mga backyard breeder. Ang hindi pag-record ng bawat pulahi sa manokan nila. Kanokma tandaan mo kahit gaano ka pa kamatandin ay dapat ka mag-record ng bawat pulahi mo. Dito mabasihan ka kung sino ang dapat na ipagpatuloy sa breeding pen mo. Masalimot at masakit sa ulo ang breeding, kaya ang payo ko sa gusto pumasok sa industriyang ito, kung nadadala ka lang sa hype, ay huwag mo napasukin ang industriyang ito. Malaking puhunan ang kailangan mo dito. Mahabang oras at panahon ang igugol mo rito, at nakastress ang pagiging isang tunay na breeder mapa-backyard ka man o large breeder. Pero kung umpisa pa lang ay hilig mo na talaga ang pag-breed ng mga warrior, at talagang mahal mo ang pag-aalaga ng manok panabong, ay makakayan mo lahat ng yan. Sana ay may naiambak kami sa inyo mga kanokma, kahit sa konting paraan tungkol sa breeding, lalo na sa bago pa lamang sa larangan ng game foul industry, ito ang Nokma Tips. Kita tayo sa susunod na video.